Marami pong nagtatanong sa akin kung paano po mag-apply dito sa Canada. Saan mag-apply? Paano ako nakarating dito sa Canada? Paano ba magsimulang mag-apply? Gumawa na lang po ako ng video na to para po sa inyo. Sana po sa pamamagitan ng video na to ay may makukuha po kayong idea kahit papano kung paano po tayo makakuha ng designated employer sa abroad, lalo na po sa Canada. Ang una po nating gagawin ay kailangan po nating ayusin ang ating resume. Dapat po naka-Canadian template po ito. Kung gusto niyo pong magkaroon ng idea, pwede niyo pong panoorin ang video na to, or kung gusto niyo naman ay mag-Google na lang po tayo. Marami po tayong makikitang sample ng resume Canadian template po. Dapat yung resume na ipapasa niyo sa employer tugma dun sa hinahanap ng employer. At gumawa na din po tayo ng cover letter. Sa video na to ay ituturo ko po sa inyo ang legit website kung saan po tayo pwedeng mag-apply. Tandaan po natin, once makakita po tayo ng employer, tanungin nyo po kung mag-i-sponsor po ba sila, permanent residency nyo po. Ang pinaka-importante. Pagbukas po natin sa website na to, huwag po kayo mabibigla kung ganito po ang lalabas. I-okay nyo lang po yan. Mag-a-appear po talaga ito dahil nag-a-apply po tayo sa labas ng Canada. Pag ganito naman ang mag-a-appear sa screen nyo, ay ibig sabihin yan, hindi po pwedeng mag-apply ang mga international foreign workers sa Canada. Pag ganito naman ang lalabas, ibig sabihin, pwedeng-pwede po tayong magpasa sa job posting ng employer. Po tayo sa Google at i-search po natin ang job bank. Type natin yan, job bank. Yan, click natin. Tapos, piliin natin itong pinakauna, ang official site ng job bank. www.jobbank.gc.ca. Click natin yan. Tapos, makikita nyo dito ang job posting sa buong Canada. Merong 145,909. Siyempre, hindi po yan lahat ang a-applyan natin. Filter natin yan. Dapat ang lalabas lang dyan is yung mga job posting na pwedeng applyan ng mga international foreign workers. So, scroll down tayo. Yan. Pagdating dito, pipiliin lang natin ang foreign candidates from outside Canada. Ito. Click natin to. After po na-click nyo na yon, ay ito na mag-a-appear sa window nyo. Pero nakalagay na dito, search jobs from employers who are recruiting foreign candidates from outside Canada. So, pwede po tayo dito. Yung mga nag-a-apply ng trabaho sa labas ng Canada kahit saang bansa yon. So, halimbawa po, dito sa what, ilalagay natin, ang ina-applyan nating trabaho ay cleaner. Type po natin ang cleaner. Pero dito sa location, depende po sa inyo. Pwede po kayong pamili at pwede din po kayong hindi nalagyan yan. Sa akin kasi noon, nung naghahanap ako, hindi ko po nilagyan ng location. Ang para sa akin, kahit saan sa Canada, basta makapasok ako ng Canada at merong employer na sigurado ako na i-sponsoran ako for permanent residency. Yun po ang goal ko noon. At hindi ko po iniisip yung sahod dahil alam ko pag nagsisimula tayo, hindi talaga tayo kaagad-agad makakuha ng sahod na gusto natin at yung trabaho na gusto natin. At uulitin ko po sa location, hindi ko po iniisip kung saang location ako noon as long po na makapasok ako ng Canada dahil alam ko po na mahirap po pumasok ng Canada pag lalo na wala tayong employer o designated employer na mag-i-sponsor sa atin. So kung nakapag-decide na po kayo kung saang location, kung pumili po kayo, ay i-click na natin tong lens na to. Ayan, si-search na natin. Tapos, ito ang lalabas lahat na job posting about sa cleaner. So, mag-sample tayo, mag-open tayo ng isa. Meron ding February 22, 2024 at meron ding February 24, 2024. So, i-click natin yung February 22 na heavy duty cleaner. So, it's verified, posting job. Tapos, permanent employment, full-time, $18 per hour. Tapos, meron pong 40 hours per week. Tapos,
Yung language po, English. Yung sa education po, walang degree ang kailangan, walang certificate ang kailangan. At sa experience din po, hindi nakasaad dito na kailangan ng experience. Nakalagay dito, iti-train po nila. So, basahin na lang po natin ang responsibilities. Tapos, scroll down tayo. Makikita natin dito ang who can apply to this job. Sabi, the employer accepts application from Canadian citizens and permanent or temporary residents of Canada. Other candidates with or without a valid Canadian work permit. So, pipindutin natin tong show how to apply. Mostly, ang lalabas dito ay email ng employer. So, magpapasa lang po tayo ng email dito direct at kung meron po tayong cover letter ay i-attach na po natin. Okay, so mag-sample pa tayo ng isa. Kung naghahanap po kayo ng trabaho sa farm, ang itatype nyo lang po dito ay general laborer. Yan po. Tapos, click ang search, yung lens na yan. Tapos, mag-a-appear na dito yung mga job posting ng farm worker. Okay po, mag-sample tayo ng isa. Buksan natin tong worker farm. Okay, ang bigayan is $20 per hour. So, meron po kayong 32 to 40 hours per week. Ang employment ay permanent full-time. Tapos, sa education po, makikita po natin, no degree, no certificate or diploma kailangan. Ganun din sa experience, no experience needed. Iti-train po kayo. Tapos, babasahin po natin yung responsibilities, yung task natin. And, ang haba. Dito, makikita pa din natin who can apply to this job. So, pwede pa din tayo ditong mag-apply, mga international foreign worker. Tapos, valid ang posting na to hanggang March 18. So, ganun din, i-click natin ang show how to apply. Kadalasan lang po dyan is email ng employer po. So, magpasa po tayo doon direct.